Sa mundo ng politika at showbiz, bihira ang mga kwento ng pag-ibig na tahimik pero matatag. Isa sa mga ito ay ang relasyon ni Don Chang at Attorney Ralph Kalinisan. Bagamat magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan, si Ralph sa larangan ng batas at serbisyo publiko at si Don sa entablado at telebisyon, pinatunayan nila na ang pagmamahal, respeto at suporta sa isa't isa ay kayang magtagumpay sa kabila ng abalang buhay at responsibilidad. The Philippine Showbiz List presents Sino ang lalaking papakasalan ni Don Chang? Si Attorney Ralph Kalinisan. Si Attorney Rafael Vicente Ralph Kalinisan ay isang kilalang abogado, certified public accountant, academic at public servant. Siya ay lumaki sa isang pamilya na may malalim na kaugnayan sa serbisyo publiko na nagbigay sa kanya ng inspirasyon para sa kanyang landas sa pamahalaan. Ang kanyang ama, si General Roberto L. Kalinisan, ay retiradong police general, samantalang ang kanyang ina, si Police Colonel Elena Ramos Kalinisan, ay retiradong opisyal naglingkod sa Philippine Constabulary at bilang nurse sa Philippine National Police Health Service. Bukod dito, kinikilala rin siya bilang Vietnam War veteran. Dahil sa pagpapalaki sa ganitong pamilya, madalas na tinutukoy ni Ralph ang kanyang sarili bilang anak ng pulis at ipinapahayag ang mataas na respeto sa uniform service. Itinuturing niyang inspirasyon sa public service ang kanyang mga magulang at ipinapakita niya ito sa kanyang dedikasyon at integridad bilang opisyal ng NAPOLCOM. Sa kanyang social media, ibinahagi rin ni Ralph ang mga larawan ng kanyang mga magulang na bumibisita sa kanyang opisina na nagpapakita ng malapit at suportadong ugnayan sa pamilya. Education and academic excellence. Ang landas ni Ralph sa edukasyon ay puno ng parangal at tagumpay. Nagsimula si Ralph sa University of the Philippines, kung saan nagtapos siya ng BS Business Administration and Accountancy na may double major sa accounting at business management. Dito, siya ay cum laude at college scholar sa lahat ng semester at multiple semesters Dean's Lister. Aktibo rin siya sa UP College of Business Administration Student Council bilang counselor, sa Junior Philippine Institute of Accountants at sa UPROTC Law Enforcement Service bilang First Company Commander. Matapos ang undergraduate studies, nakapasa siya sa Philippine CPA Board exam noong 2002 na nagpatunay sa kanyang technical at analytical skills sa accounting. Pagkatapos nito, pinilit ni Ralph na tahakin ang landas ng batas sa Ateneo de Manila University kung saan nagtapos siya ng Juris Doctor. Sa Ateneo, naging presidente siya ng Law Student Council at founding chairperson ng Law Student Government Coordinating Council, pati na rin founding member at mobilizations head ng Legal Network for Truthful Elections. Sa kanyang taon sa Ateneo, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang 10 Outstanding Students of the Philippines para sa NCR at ang Evelio Javier Leadership Award, ang pinakamataas na leadership award ng Ateneo de Manila University. Matapos makapasa sa Philippine Bar Exam noong 2009, pinatunayan niya ang kanyang kahusayan sa batas at legal ethics. Hindi nagtagal, pinalawak ni Ralph ang kanyang kaalaman sa international na antas sa pamamagitan ng Master of Laws sa University of Pennsylvania mula 2013 hanggang 2014, kung saan nakatuon siya sa corporations law, contracts, constitutional law at election law. Sa Penn Law, siya rin ang president ng LLM class of 2014 at nagsilbing commencement speaker. Kasabay nito, lumahok si Ralph sa Wharton Business and Law Program na nagbigay sa kanya ng advanced na kaalaman sa business at corporate law na nagamit niya sa kanyang professional at academic work. Corporate, Legal, and Professional Career. Bilang isang abogado at CPA, si Ralph ay nagtataglay ng malawak na karanasan sa parehong corporate at public law. Bago pumasok sa legal at public service, nagtrabaho siya sa Unilever Philippines mula 2001 hanggang 2004. Dito nagsimula siya bilang management trainee, tumuntong sa iba't ibang roles tulad ng hair oral supply chain planner, customer category officer at brand assistant, at kalaunan ay naging distributor development executive at project leader ng Project TNT. Pagkatapos ng corporate experience, pinili ni Ralph ang legal path at naging associate sa ACRA Law Offices mula January 2009 hanggang July 2010. Sa parehong panahon, nagsilbi siya bilang spokesman at legal counsel ng Puwersa ng Masang Pilipino United Opposition, kung saan pinangasiwaan niya ang legal counsel sa campaign activities, pleading sa Commission on Elections at policy advice para sa political coalition na kinabibilangan nina Joseph Estrada at Jejomar Binay. Noong August 27 hanggang November 2024, nagsilbi si Ralph bilang managing partner sa Kalinisan, Domino, and Beron Law Offices, isang full-service law firm sa Manila. Isa rin siyang contributor sa investigative media segments tulad ng Tambak sa Kaiimbak, Filon Ngayon, nagbibigay ng expert inputs sa procurement law at iba pang legal issues.
Bukod dito, isa ring dedicated educator si Ralph. Kasabay na kanyang legal practice mula 2011 hanggang 2015, nagsilbi siya bilang senior lecturer sa University of the Philippines College of Business Administration. Nagturo ng mga kurso tulad ng Law on Business Transactions, Obligations and Contracts, at Business Law sa parehong undergraduate at graduate programs. Simultaneously, mula 2017 hanggang 2024, naging Professor of Law sa Ateneo Law School, nagturo ng legal accounting at naghubog ng mga susunod na henerasyon ng abogado sa Pilipinas. Public Service and Government Leadership. Ang public service ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Ralph. Siya ay mahigit 14 years na naglilingkod sa Office of the President ng Pilipinas mula July 2010 hanggang November 2024. Bilang technical assistant na may ranggong assistant secretary, si Ralph ang humawak sa pagsusuri ng budgetary request mula sa iba't ibang ahensya, pamamahala ng President's Special Purpose Funds, kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund, Contingent Fund at President's Social Fund, at pangangasiwa ng iba't ibang tanggapan sa Malacanang. Siya rin ang pinuno ng Secretariat ng Internal Affairs and Complaints Committee, humahawak ng mga reklamo laban sa kawani ng gobyerno. Mula 2020 hanggang 2024, nagsilbi siya bilang chairman at executive officer ng Quezon City People's Law Enforcement Board na may direktang tungkulin sa disciplinary oversight laban sa abusadong miyembro ng PNP. Ang matagumpay na pamumuno ni Ralph sa PLEB ay nagpatibay ng kanyang kredibilidad sa public service at humantong sa mas mataas na posisyon. Noong November 2024, inappoint siya bilang Commissioner ng National Police Commission at noong April 2025, pinalawak ang kanyang tungkulin bilang Vice Chairperson at Executive Officer na siyang humahawak sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya at kumukontrol sa Philippine National Police. Attorney Ralph's relationship with Don Chang. Habang kilala si Ralph sa kanyang academic, professional at pampublikong tagumpay, may isa rin siyang bahagi ng buhay na nagbigay ng bagong kulay sa kanyang mundo, ang kanyang relasyon kay Don Chang. Bagamat parehong abala sa kanilang karera, nagkaroon sila ng pagkakataong makilala at magkapalagayang loob. Ang unang public hint ng kanilang relasyon ay lumitaw sa Instagram ni Don noong January 3, 2022, kung saan makikita silang magkasama sa isang dental clinic sa Lipa City. Lumitaw din si Ralph sa isa sa mga post ni Don noong August 2022, kung saan makikitang nag-dinner siya kasama si Don at ang kanyang mga co-star sa Darna. Bukod dito, si Ralph din ang tumayong legal counsel ni Don na magkabanggaan sila ng talk show host na si Christopher Min. Nagkasama rin sina Don at Ralph noong kampanya sa 2022 elections dahil pareho nilang sinusuportahan ang kandidatura ni former Vice President Leni Robredo. Hanggang sa noong October 6, 2022, naging opisyal ang relasyon nila sa publiko. Sa kaarawan ni Ralph, nag-post si Don ng isang larawan nila magkasama sa The Farm at San Benito Lipa, Batangas at isinama ang isang matamis at taus-pusong mensahe. Mula ng ilang taon ng kanilang relasyon, patuloy na ibinabahagi ni Don at Ralph ang kanilang sweet at masayang mga sandali sa social media. Bagamat hindi pa nila ganap na ibinubunyag kung paano nagsimula ang kanilang relasyon, nagbigay si Ralph ng hint sa isa sa kanyang post noong October 2022. Sa kanyang caption, sinabi niya na plano lamang niyang uminom at mapag-isa noong araw na yon, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang habang buhay na sakit ng ulo. Isang playful at affectionate na paraan ng pagsasabing si Don ang nagbigay ng unexpected na ligaya sa kanya. Idinagdag niya pa na siya excited at looking forward sa paglalakbay nila bilang magkasintahan, nagpapakita ng kanyang commitment at kasabikan sa kanilang future na magkasama. Looking ahead, Don and Ralph's wedding plans. Mula sa tahimik na simula sa Instagram reveal, sweet exchanges, public appearances, sa ngayon tiyak na mapupunta na ang kanilang relasyon sa harap ng altar. Noong February 3, 2026, ipinakita ni Ralph ang kanyang suporta kay Don sa ginawang birthday event nito sa Dink and Shot sa Marikina City. Sa isang panayam na matanong sa kanyang birthday message para kay Don, ipinakita ni Ralph ang pagmamahal at pasasalamat niya sa nobya. Sinabi niya na maraming pagkukulang siya dahil sa abala sa trabaho, ngunit pinapahalagahan niya ang pag-intindi at suporta ni Don. Idinagdag niya na patuloy niyang sinusuportahan ang crafts at sport ni Don at humihingi rin ng kaunting pag-intindi sa kanyang mga tungkulin para sa taong bayan. Dahil sa mahigit 5 taon na nilang relasyon, hindi na iwasang tanungin si Ralph tungkol sa kanilang plano sa kasal. Maikli ang kanyang sagot, ngunit malinaw ang intensyon na malapit na. Inamin ni Ralph na pinili niya maging conservative at sundin ang tradisyonal na paraan. Sa katunayan ay lumipad na siya noong December 25 na nakaraang taon sa Australia upang formal na humingi ng pahintulot sa pamilya ni Don, sa kanyang mga magulang at kapatid na ayon sa kanya bilang tanda ng respeto sa tradisyon. Ayon pa kay Ralph, plano nilang magpakasal sa December ngayong taon, ngunit kailangan pa niyang formal na i-propose kay Don bago tuluyang maisakatuparan ang kasal. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment.
For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!